Kawawa naman mga Chinese, true lalo. Kawawa mga Chinese. Ano? Grabe. Hinusgahan na lahat ng Chinese. Diyos mio, Cartimar. Ay, salamat, may signal. Meron ka ng sound. Oh. Ayusin nyo signal nyo dyan, ma'am, Ma'am Monica Minor. Hello, mamang. Panatag lang, barda yung bashers. Oo. Mga asong kuda ng kuda. Sorry sila. Padating na ang barda. Yes. Wag na. Okay na. Okay na yan. Wag yan, pangit yan. Okay na to. Pangit yan. Ito nga gusto ko. Ano ba yan? Ayan daw gusto niya. O, sige na. Pagbigyan na natin at hindi titigil yan. Tapos, eto, meron pa, marami tayong sasagutin dito. Sabi ni Ma'am Margie Sarsaba. Ma'am Margie Sarsaba. Kaya nga umpisa pa lang, hindi ko talaga gusto si David para kay Barbie. Masama naman sabihin ginagamit ni David si Barbie. Pero okay lang yan kasi magaling siya magpaikot ng tao. Pero at least si Barbie ngayon, masaya ang career niya ngayon. Kasi marami siyang movie ngayon. Oo, 'di ba? Yan ang sabi ni Ma'am Margie, no. Ginusgahan na naman. Naku, bakit hindi nawawala ng mapanghusgang lipunan, ano? Well, kasama na talaga yan sa pagiging artista nila, mga kabarda. Kasama na po yan sa pagiging artista ng mga artista. Yung mga panghuhusga, batikos, yan. Mga basher, it's a part of their lives, 'di ba? Pero syempre, kaya natin hina-highlights to para hindi nyo po tularan. Okay? Para hindi nyo tularan. Yung kagaya nila, Ma'am Margie, ayan, Sarsaba, 'di ba? Na mapanghusgang tao. Ayaw daw niya kay David noon pa. Ayaw daw niya para kay Barbie. Nanay Ampeg. 'Di ba? Siya po ang nagluwal kay Barbie. Siya po ang mamimili ng gusto niya para kay Barbie, 'di ba? Matindi sila, no? Sila talaga ang kailangan mamili para kay Barbie. Ano? Sana all Barbie, ang dami mong nanay. Eto naman sabi ni Mama Heidi Manalo. Consistent naman si David sa mga sagot niya, lalo na sa ideal girl na gusto niya. Like smart and knows what she wants. Ayan, wala siyang naging GF na morena. Actually, nasa thumbnail po natin morena. Yung gusto niyang babae morena. Nasa thumbnail po natin yung morenang babae. Si Barbie nagpatan, no? Nagpatan. Madam Pikwa, nag-live ka rin kasi madalas recap ka. Miss ka na namin, Barda. Oy, mama. Mabot season. Naka-live po ako kahapon. Baka hindi lang po kayo nakapunta. 3 days lang po ako hindi nag-live. 3 days lang absent ang inyong mamang, pero nagla-live po ako. Pag may nakatabi at nakausap si the issue jowa agad. Kaya nga hindi ba pwedeng kachikahan, 'di ba? Hindi ba pwedeng, 'di ba, bakit ganyan ang takbo ng pag-uutak nyo? Hindi ko magets. Hindi ko hindi ko makuha yung nyo, yung narrative, 'di ba? Hindi ko makuha yung narrative na gusto nyong iparating sa tao or sa publiko na pag may katabi si David, pag may kausap si Barbie, jowa agad, manliligaw agad, dinidiskarte yan. Ba't ganun ang mentalidad? 'Di ba? Iwan nyo na po yung bulok na sistema, no, na mga ganyang kaisipan nyo. Ganyan ba ituturo nyo sa mga anak nyo? Ganyan ba ituturo nyo sa mga apo nyo? Hello? 'Di ba? Hindi, once and for all. Sige nga, sagutin nyo nga ako.
Ganyan ba yung gusto nyo na sasabihin nyo sa mga anak nyo? 'Di ba? Ganyan ba tinuturo nyo sa mga apo nyo, sa mga anak nyo, sa mga pamangkin nyo, 'di ba? Apo nyo sa pamangkin, apo nyo sa tuhod. 'Di ba? Ganyan yung kaisipan na binibigay nyo sa dapat sa inyong manggagaling yung salitang respeto, 'di ba? Kaya no wonder yun sa mga ganitong klase ng ng mga komento. Dito lumalabas yung pagkatao ng isang tawag dito, isang nilalang na merong pamilya na naibabahagi niya sa pamilya niya. 'Di ba? Siguro sobrang negatibo ng tumatakbo sa buhay nila. Kaya ganito mostly talaga naniniwala ako sa naniniwala ako sa survey na marami talaga ang ang dito sa Pilipinas judgmental, racist ika nga. Mas marami kala nyo sa ibang bansa maraming racist, mas maraming racist sa atin dito. Oo, mas marami, 'di ba? Galit na galit kayo kay David nasa kanya na lahat. Alam nyo ba yung mga bugok utak nyo? Sabi ni Ma'am Erlinda Galisa, okay lang. Yes, Barda pa rin, panatag at matatag. Hanggat walang kinakasal, 'di ba? Or kung may ikasal man, 'di ba? Suportahan na lang natin. Ganun lang kasimple 'yun. Di na bakit pinipili niyo maging negatibo, 'di ba? Dapat nga narrative nyo sa buhay, narrative nyo sa bilang isang fangirling positibo 'di ba? Dapat ang sinasabi nyo puro positibo kasi Diyos ko nakakasawa po yung puro negatibo na lang. Oo, parang wala na nagmamahal sa iyo. Mamang Pix, wait lang na lang ako sa Barda. Ayan, total nandiyan ka naman para magpaliwanag. Salamat po. Oh. Oh. Ayan. Sabi naman ni dito, Melba, ayan, Posadas. Oh. Sabi niya, feeling sikat. Oh, feeling sikat daw si David Licauco. Oh. Sikat talaga si David, madam. Oo, wala ka na magagawa. Ipokrita tayo pag sinabi nating hindi sikat si David. Sikat po si David. Pag meron kang endorsement, sikat ka. Tandaan nyo po yan. Walang sikat. Pag hindi ka sikat, wala kang endorsement, wala kang project. Ma'am Rosalinda de Guzman, ayan, shout out. Ayan, sabi naman ni rito, sabi naman ni Ma'am Zenaida Monge, sabi ni Ma'am Zenaida Monge, magkatuluyan man kayo, papaiyaking ka lang yan. Maawa ka. Habang tumatagal, nawawala kami ng gana. Oo, kay David, sinungaling. Sabing ganun. Nawawalan daw siya ng gana. Nawawalan daw sila ng gana kay David, sinungaling daw. Sabi ni Ma'am Zenaida Monge, unang-una po, kasi bumabase lang kayo sa mga interview, mga 'di ba, mga tawag dito, naririnig nyo through online, naririnig nyo sa pero pagka nabulungan kayo ng mga totoong mga kakilala or mga nakakakilala literally sa kanila, pati yung mga kasama nila, 'di ba? Baka magbago yung pananaw nyo, 'di ba? Meron naman dito si Estela Briones. Sabi naman ni Estela Briones, si Alex ang GF ni David kasi morena, wag ka na dyan kay David Barbie. Niloloko ka lang yan. Diyos ko, wala nang katapusang Alex yan, no? Oo, tumatak na talaga sa utak nila, no? Yun yung mahirap Yun yung pag na-feed ka ng mga fake news, pag na-feed ka ng mga maling impormasyon,
maling pananaw, maling husga. O, kasi ang ano lang actually mga kabarda, no, ang mali lang talaga is nahuhusgan talaga si David. Yun yung mahirap sa artista, na pagka meron kang kasamang babae, lalo na pag lalaki ka, mahuhusgan at maguhusgan ka, na issue agad sa'yo, kahit na ano nang i-depend mo, kahit na itanggi mo yan, sasabihin sa'yo, tinatanggi, ganyan, ganon. Diba? Parang alam mo yung wala na silang karapatan na, parang alam mo yon yung parang nagsasabi lang ng totoo yung mga nanonood, yung mga viewers, 'di ba? Huwag po kayong pilingera na para bang kayo ang tama, 'di ba? At yung sinasabi ng artista ay puro kasinungalingan, 'di ba? Huwag pong gano'n na mentalidad nyo. Kung ganyan na mentalidad nyo, huwag na lang po kayong manood, 'di ba? Huwag na lang kayong umidolo. Kasi kahit sinong maging idolo nyo, kahit sinong hangaan nyo, kahit sinong panoorin nyo, suportahan nyo, naku, wala po mangyayari. Ganyan at ganyan na magiging mentalidad nyo sa buhay. Oo. Kaya nga dami issue sikat. O, kaya nga, 'di ba? Hindi naman i-issue 'yan si Rockwell kung hindi sikat yung tao. 'Di ba? Kung hindi sikat 'yan, walang pakialaman tao diyan, 'di ba? Oh. Sabi naman ni Menchi Barrera, wag nyo nang iintindihin yan si David pabago-bago ang pag-iisip, pinagsasasabi niyan. Yun yung sabi niya. Paiba-iba daw ng pinagsasasabi itong si David, wag na raw intindihin. Di ba? Di ikaw wag mong intindihin, wag ka naman damay, di ba? Ito yung sinasabi natin yung negatibo ka na nga, tapos gusto mo may karamay ka sa negative format mo. Kakape ko pala Pegi talaga, Wag na to? Oo. Ano yung... Diba? Inchik na yan, sabing ganon. Babaero, matagal na yan, maraming babae. Alam mo na, hindi yan magkakaasawa, hindi yan magsasawa ng iisa lang. Grabe si Ma'am Zenaida. Ba't parang mga yung maraming Zenaida na grabe no? Grabe tawag dito, magsalita, 'di ba? Grabe magsalita, sabi niya, inchik yan, patay na naman kayo mga Chinese. Inchik yan. Babaero, matagal na yan, maraming babaeng alam mo na. Hindi yan magsasawa nang iisa lang. Grabe si ate. Grabe si madam, 'di ba? Sabi nga may sumagot sa kanya si Ma'am Lloyda. Sabi niya, OMG. People, open your eyes and use your freaking brain for once, 'di ba? Totoo naman, 'di ba? Gumamit kayo ng open niyo yung mga mata niyo, 'di ba? Gumamit kayo ng utak for the meantime, 'di ba? Once in a while gumamit kayo ng utak, hindi yung puro husga na lang, husga dito, husga doon. 'Di ba? Critical thinking, pairalin po 'yan. Alin? Dapat kasi ikaw na Sabi ko sa iyo Grabe no, grabe mga magsalita. Nakakaano lang, nakakadismaya lang na may mga tao pala talagang literaling ganito. 'Di ba? Tapos magsalita naman kasi nakikita namin yan. Sabing gano'n ni Ma'am Marie Chris. Ano ba nakikita mo, Ma'am Marie Chris? Sabi naman ni eto suki ko to, si Petronilla Salvador. Suki sa Facebook, suki sa YouTube. Kung saan ko nakikita itong tao na ito kilalang kilala nyo to, no, si Petronilla Salvador.
Itong matandang ito, grabe. Ayoko na lang patulang kasi matanda na rin. Oo, baka hindi nakakainom ng gamot. Hindi nasusuplayan ng mga anak. Hoy, kung sino man mga anak nito ni Petronilla Salvador, parang awa nyo na. Malala na yung nanay nyo. Yung maintenance kasi, wag ha? Wag ipapagliban, 'di ba? Wow, kung maka-judge ang mga basher, wagas. Hoy, sino ka? Wala kang karapatang husgahan ang tao. Inggit ka nga, te. 'Di ba? Suki din yan ni Sir KJ, matandang walang alam sa Erlinda Galisa. Ayan, oy, kay Mamang KJ pala. Ayan, welcome home, Mamang KJ. Ayan. Welcome to the Philippines. Welcome back. At balita ko meron kaming mangyayaring magaganap na meet and greet sa March 1. Ayan. So, hopefully wala tayo schedule noon. Pero ni-reserve ko na 'yon kasama sila Ma'am BU. Ayan, 'di ba? Pati yung mga fan, pinaglololoko nyo. Wala nang wala na suporta ko sa inyo, manloloko. Hindi bagay maginoo ang ibansag sa iyo. Denied ka pa. Totoo pala, kaya pala. Sabi ni Ma'am Marie Chris na naman. Si Ma'am Marie Chris. Manloloko, bakit? Saan ba kayo niloko? Saan ba kayong part niloko ni David Licauco? Yun yung hindi ko magets eh. Saan kayong part niloko ni David? 'Di ba? Licauco in the first place. Saan part? 'Di ba? Saan kayo niloko? Saan kayo niloko ni Barbie? Saan kayo niloko ng Barda in the first place? 'Di ba dapat i-highlights nyo rin? 'Di ba? Kasi unang-una, walang niloloko sa inyo, 'di ba? Kayo ang nag-assume, kayo ang naniwala, 'di ba? Na base sa pakiramdam nyo. Tapos isisisi nyo, parang ganito lang 'yan eh. Parang ganito lang yan, Ma'am Marie Chris Mosqueda, makinig ka, madam. Parang ganito lang 'yan. Meron kang nakita na kasama ng anak mong lalaki na babae na akala mo girlfriend niya kahit hindi pinapakilala. Akala mo girlfriend niya. 'Di ba? Akala mo girlfriend niya kasi inassume mo sa sarili mo na may girlfriend ang anak mo. 'Di ba? So ngayon tinanong mo yung girl na boyfriend mo ba anak ko? Ngayon sinabi nung babae na hindi po, classmate lang po kami. Sasabihin mo rin ba sa anak mo na manloloko yung anak mo? Dahil naniwala ka, dahil ang pagkakaalam mo, girlfriend ng anak mo yung dinadala sa bahay. O naging malisyosa ka kasi, di ba? Kaya ang akala mo, girlfriend ng anak mo. Ganyan yung sinasabi natin na maling kaisipan. Di ba? Maling paniniwala. 'Di ba? Maling kasi kasalanan din ng mga yan eh. No, yung mga tututusin kasalanan rin ng ibang Kastila yan. Kasi ganyan din lola ko, judgmental. Oo, kasi laking Kastila ako. Pag nakita nila na mayroon kang kasamang babae, ang tingin na nila dun sa babae, maruming babae. Hindi ko naman girlfriend. 'Di ba? Pero ang tingin nila, sino-sino sinasama mong babae, mga maruruming babae, ganun agad yung kamag-anak kong Kastila. 'Di ba? Nagsimula kasi very sensitive kasi nung panahon nung araw, 'di ba? Na kailangan, 'di ba, sa Maria Clara and Ibarra nga, 'di ba, sa Pilay, na hindi mo alam na pag mabilis pala yung paypay mo, nagpapahiwatig na gusto mo yung lalaki. So may mga patterns sila, no? Tapos bawal, 'di ba? Bawal na nagselo si Maria Clara kasi akala niya si 'di ba? Si Dennis Trillo at si Barbie mag-on kasi nalaman na nakatira yung si Barbie doon sa kay Ibarra. 'Di ba? Panahon ng Kastila 'yon. So ganun na ganun. Yung mga nakikita kong ganitong klase ng comment.
may kasalanan din ng ano rito. May kasalanan din ng tradisyon ng mga Kastila, 'di ba? Kasi nagkakaroon ng judgment agad once na ano, iba po ang kalakaran na kasi ngayon. Iba na po ang showbiz ngayon. Iba na ang ano, kung nakatingin pa rin kayo sa lumang tipan, nakatingin pa rin kayo sa lumang tradisyon, well, dapat talaga binubukod ang ano, naiwan sa tradisyon ng mga Facebook, 'di ba? Oh, iba yung mga 90s era, iba yung 80s era, iba yung 70s, iba yung 50s, iba yung 60s. Dapat magkakaiba ng Facebook 'yan eh. Dapat magkakaiba ng social media account. Kailangan related sila, 'di ba? Oo, kasi parang nahihirapan mag-adjust ngayon kasi nasanay kasi yung mga matatanda, no? Na manonood natin. Oh, i-admit nyo 'yan. Nahihirapan kayong sumabay, 'di ba? Kaya nalilito kayo, nahihirapan kayo sa TV. Nahihirapan kayo sa galawan ng showbiz, 'di ba? Aminin nyo na, 'di ba? Totoo 'yan. Hindi nyo alam, kaya nga nakikichismis kayo sa akin, 'di ba? Kaya nga nakikichismis kayo kung kani-kanino. Kasi nga alam nyo na nahihirapan kayong tawag doon, mag-adjust sa mga naririnig nyo sa TV, sa mga interview, mga ano, 'di ba? Nahihirapan kayo. Kasi hindi nyo alam kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Unlike before, nasanay kasi kayo na yung panahon ng nila ano, panahon nung araw, pag nalink ka, jowa ka talaga, 'di ba? Pag nalink yung babae, for example, si Robin, nalink kay ganito, oh, yun may tendency tama talaga. Yung mga panahon ng mga veteranong aktor, actress, 'di ba? Nagiging sila talaga. Oo. 'Di ba? Unlike ngayon kasi may tinatawag ng strategy, 'di ba? Meron na silang ginagawang estratehiya, 'di ba? O tignan niyo nga yung sa ano sa mga artista ngayon, nagugulat tayo, fan service lang pala, 'di ba? Nagugulat tayo, fan service lang pala yung mga lumalabas sa iba't ibang love team, 'di ba? Na ano, pero nililink agad, pag na-link pinaniniwalaan na. Usually nga nakaka-adapt niyan mga ano dati ng veteran na, kumbaga veterano na sa panonood ng mga TV, nadadala na sila sa buhay ng mga karakter ng nasa TV, 'di ba? Mamang hindi ko bibitawan ang barda, sila nagpapasaya sa akin. Correct, 'di ba? Marami tayong ganyang viewers na yung nagpapasaya sa kanila yung mga ano, sinusuportahan nila, 'di ba? At kontento sila ron. Good PM, Madam, during the Spanish regime, turo yan nila sa atin kasi takot tayo sa kanila, kaya nasanay tayo. Yun nga, kasi ganun din ang parents ko. Parents ko. Grandparents ko. Ganun sila makapanghusga. Hindi, yung, alam mo yung parang natural lang sa kanila na tumawag ng tinatawag na pobre, hampas lupa. Kasi ganun ang mga katawagan, di ba? Hampas lupa, manlulupa, ano to, anak araw, yung mga ganun salita na usually meron palang mga deep meaning yun, 'di ba? O kunwari, anak ni ano, ganun kasi magbanggit nung araw, anak ni Mang Tasyo na magbobote. Laging may ganun 'di ba? Anak ni ano, aling Permin, oo, na labandera. 'Di ba? Lagi may ganun talaga. Kailangan may babanggitin na mga pangalan tapos kaakibat yung trabaho, 'di ba? Parang ganun kasi 'di ba nung araw. Aminin nyo, 'di ba? Ganun nung araw. Huwag nga kayo diyan. Yung sinasabi na pag binanggit yung pangalan, sinong ano, David, yung anak ni Eden, ganon. Yung anak ni Eden na ano, na tawag dito, na businesswoman na Chinese, yung mga ganon, 'di ba?
Oo. Na elite yung mga ganon. Nasa elite na ano na may tawag doon, hindi elite eh. Basta may tawag doon sa salitang mga Kastila no. Oo. Prominente 'yon. Yung ano si Eden na isa sa mga prominente dito sa lugar natin. Mga ganon, 'di ba? Oo, lagi may mga ganon. Oh, 'di ba? Kunwari, ikaw anak ka lang ng co-construction, 'di ba? Si Mang Tasyo na mag isang karpintero, 'di ba? Yung mga ganong klase. O, yun talagang babanggitin ko ano yung trabaho, yung pagkakakilala nila sa iyo, 'di ba? Oh, ganun talaga. Kaya kakapanood nila yan kay Panot, sabi ni Ma'am Marie. 'Di ba? Napakadaming negatibo talaga na hindi rin natin naman 'di ba? Masisi kung bakit ganun sila dahil yun nga kakapanood nila sa negatibo, nasasalinan silang negatibong pananaw sa buhay, di po ba? Kaya nga po dapat tayo, hulos dili tayo sa mga panghuhusga, Diyos ko. Maano kayo tawag dito, maawa kayo sa mga anak nyo. Kasi yung panghuhusga po, oo, hindi babalik sa inyo yan. Babalik yan sa anak nyo, sa mga apo nyo, sa mga susunod na henerasyon nyo. Totoo yan. Ako naniniwala ako sa karma. Bad karma and good karma. So, lahat may karma. Naniniwala ako ron. Sige, nood kayo kay Panot. Oo, si Panot kumikita. Kayo sama ng loob ang nahita nyo. Tapos galit kayo kay David. Sabi ni Ma'am Pamela Bellarmino. Correct, di ba? Yun kasi pagkakakilanlan sa kanila, yun ang madaling matukoy kung sino ang hinahanap, 'di ba? Naging ganun nga no. Naging ganun nga yung natin. Pero para sa akin yung ganung tradisyon ng dapat hindi na inaano, 'di ba? Kumbaga hindi na puwera na lang kung kilala mo naman yung tao, bakit kailangan banggitin mo pa yung trabaho, bakit mo pa banggitin yung mga kumbaga kung for example lang, magpapakilala, may nagtanong, saan po ba nakatira si Mantasio? Si Mantasio, okay yung si Mantasio, yung asawa ni Belen. Dito sa may kanto diyan, ganun na lang, 'di ba? Hindi yung babanggitin mo, si Mantasio yung hustler sa Mahjong. Oo, na kamadyungan ni Aling Puring na laging sinusundo ni Manang Belen na may dalay yantok. Oh, ganun yung pagpapakilala ganun yung pagkukuwento nung araw no. Kaya nasanay din ako noon dati. Pagka saan po nakatira si Mang Puroy. Si Mang Puroy na manghihilot na tirador ng gin bulag dun kila Aling Teresita na inuutangan niya palagi. Oo, dito yon nakatira. Yung nag-describe ka pero na-chismis mo na yung buhay. Na-adapt ko yun nung nasa Laguna ako ganun. Kasi ganun doon sa Laguna, 'di ba? Ganun sa Laguna, ganun sa amin sa probinsya namin nung araw, panahon nung 90s. Oo, ganun. 'Di ba? Aminin niyo, 'di ba? Yung nagtatanong lang yung tao, gusto lang naman malaman yung kung saan nakatira, ikaw bilang isang dahil chismosa ka, ang dami mo nasagap. Si Mang Tasyo yung nabuntis yung anak, yung dalagang anak niya na si Nimpa, yung walang nakabuntis taga Maynila. Dito po 'yun. Ano pong kailangan nyo doon? Usisain mo pa kung anong kailangan, di ba? Pero ituturo mo lang naman yung bahay, di ba? Sabi naman ni Ma'am Trini, wala namang ginawa si David. Dito sa amin sa Bulacan, may ganyan pa din.
O, di ba? Sabi ko sa inyo maraming ganyan pa rin na mana-mana. Mana-mana yan, eh. For example, di ba? Ikaw syempre, natawa ako sa'yo. Natawa ka, Ma'am Shirley Saballa, kasi relate ka, no? Kasi maraming ganyan nung araw, oh. 'Di ba? Si Ma'am si Aling Pasing. Oo, si Aling Pasing yung yung hustler sa Tongit, yung kalaban lagi nila Inay. Yung dayo ng dayo rito kahit tanghalin tapat. Oo, daig pa Chinese. Oo, taga doon po yan. Di ba? Taga doon po yan. Pasok po kayo dyan sa Eskinita. Pag dating nyo sa dulo, may makikita kayo nagkukutuhan doon. Oo, yung mag-ina na nagkukutuhan ng alas 3 ng hapon. Ayan, lagi yan dyan. Kakanan po kayo ron. Diretso lang kayo. Tapos ipagtanong nyo, di ba? Ipagtanong nyo lang yung lagi nagmamadyong tuwing alas 12 ng tanghali. Oo, pumupunta dito kaila Aling Puring. Grabe yung mga description ng araw talaga, no? Parang yung mga nagko-comment dito, nagko-komento kay David, ganun makapanghusga. Pagpapaliwanag lang sila. Yung, iba kasi yung pagpapaliwanag na nagpapaliwanag ka lang. Iba yung nagbibigay ka ng opinion na nagbibigay ka opinion ka lang. 'Di ba? Magkaiba 'yon. Iba rin yung nagbibigay ka ng opinion na may panlalait. Iba yung nagbibigay ka ng opinion na may panghuhusga. Magkaiba po yun, okay? Minsan akala mo nagbibigay ka lang ng opinion. Kala mo opinion mo lang yon. Iba po ang opinion, di ba? Pag si D ang tinanong, sasabihin, yung in-check na maraming chicks at ginagamit si Barbie, oo, para sumikat. Oo, kilala ko yun. Yung mga ganon, meron pa nga, di ba, pagka nagtanong, kilala mo ba si David? David, yung katambal ni Barbie, yung may issue na kinain yung na-issue dati na, di ba may issue yun, yung na kung ano-ano ng, di ba, yung pumupunta raw nagpapapunta raw ng babae sa kondo, ganyan-ganyan, chuchu, di ba? Maraming ganyan, oo. Bago nila makilala, nahungkat muna nila. Oo, nahungkat muna nila yung mga hanas nung mga chismis dun sa tao, 'di ba? Marami talagang ganyan. Dami nakaka-relate sa atin, 'di ba? Good. Ayan, good mamang Tamsakdan. Ma'am Teophilia Profunga, shout out po. Tama ka, mamang, nakaka-relate ako sa sinasabi mo, 'di ba? Kasi once upon a time naging ganyan din tayo, 'di ba? Ako hindi ako papaka-ipokrito. Na-adapt ko rin yung ganyang ritual yan ritual. Ritual ng matatanda yan nung panahon ng 'di ba? Dekada 80, dekada 'di ba? 60, dekada 50. No, naging tradition yan. Oo, na pagka may judgment agad, 'di ba? Natural yan. At ako, aminado ako dyan, nanggaling ako sa ganyang henerasyon. Nanggaling ako sa ganyang pamilya. Kaya huwag tayo paka-ipokrita, di ba? Nabago lang tayo ng sistema ng panahon. Yun naman ang importante, mabago ka ng sistema ng panahon. Di ba? Close the door, anak ka. Gagamitin mo daw yan. Mamaya. Pero okay na, mamaya na. Pinaikot-ikot lang sila ni David, naniniwala agad, hindi solid barda mga yan. Oo, lalo na si Jim Panot. Oo, pinapaikot lang naman sila, 'di ba? Tapos pag naandyan na ang barda ulit, ay, barda kami. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Kanya-kanyang trip yan, ika nga. Trip nila yung ganun 'di ba? At least importante kayo, 'di ba? Nasaan man era ang dalawa, nandun kayo. Basta doon ako sa Rockwell era. 'Di ba si Rockwell? 'Di ba si Rockwell? Kaya nga si Rockwell, Rockwell ang pangalan niyan Oo, taga Rockwell ka siguro, no? Basta ako doon ako sa Rockwell era, 'di ba? Yung tahimik na lugar.
doon ako. Oh, 'di ba? Saan ba kayo? Basta ako doon ako sa Rockwell era. Oo, hindi ako sa single era, sa Rockwell era ako. Oo, 'di ba? Sis Rockwell, pang Stone Age ang utak, nakausap lang jowa agad, artista nga ni, artista nga ni, sabi Sis Rockwell. Ba't may ngani ka eh? Taga ano ka? Taga, 'di ba? Taga South ka eh. 'Di ba? Ba't may ngani? Usong-uso nga yung ngani ngayon, no? Mm-mm. Good PM, Mamang Pickle. Solid barda po tayo, sabi ni Ma'am Jasmine. Ayan, Salas. Ma'am Catherine Neprudente. Ayan, shout out po. Oh. Nako madam, dahil kay Vice, ganda. Lalong luminaw ang lahat. Oo. Nasako talaga ang lahat. Oh, bakit po? Oh, anong sabi Ma'am Rose Cruz ni anong sabi ni Vice Ganda? May nasabi ba si Vice Ganda? Oh. Ayan, magpaka ano? Magkapit bahay na nga sila para nakikita nila ang isa't isa. Sabi ni Ma'am Susan, wala akong sinabing magkapit bahay sila, Ma'am Susan Francisco, lilinawin ko lang ha. Basta gusto ko, doon ako sa Makati era. Doon ako sa Rockwell era, 'di ba? Mas maganda yung Rockwell era eh. Panoorin mo sa TikTok yung kay Madam Biyu. Ay ganon. Panoorin nga natin. Sige, panoorin natin. Hindi ko alam eh. Wait lang TikTok. TikTok tayo. Bayaman, dami nagkakantahan. Lahat singer. Ito mahirap sa Pilipinas, lahat singer eh. Walang hindi singer ata sa Pilipinas, no? Oo. Alam nyo, kanina pang kagabi pa yan. Hindi pa sila tapos mag-concert. Ha? Parang sasali ng tawag ng tanghalan, no? Ano ba yung kay ano? Ito. Kasi ngayon, sa harapan ni Ma'am Charo, sabi mo sa amin, gano'n mo siya kamahal? Ay! Sakto lang. Ay. Work tayo, di ba? Bawal love life. Let's go. Kasi ngayon, sa harapan ni Ma'am Charo, sabi mo sa amin, gano'n mo siya... May pinanggap na ano, gaga talaga to si Vice Ganda. Kunwari, kumuha ng David Licao ko, kunwari. Oo. Gano'n mo siya kamahal, sabing gano'n. Sa harapan ni Ma'am Charo, sabi mo sa amin, gano'n mo siya kamahal? Ay! Nilaglag, harapan ni Ma'am Charo, sabi, Bawal love life. Bawal love life. Kasi ngayon, sa harapan ni Ma'am Charo, sabi mo sa amin, gano'n mo siya kamahal? Ay! Sakto lang. Nilaglag talaga ni ano, no? Bawal daw love life. Ibig sabihin, alam nyo na. Bawal muna pag-usapan love life, guys. Ayan, naglalaglag na si Vice Ganda, 'di ba?